Muling binigyang diin ni Pangulong Aquino ang benepisyong hatid ng maayos na paggamit ng Priority Development Assistance Fund. Narito ang ulat ng aming kasamang si Rocky Ignacio. Matapos ilatag ang mas mahigpit na mekanismo kapalit ang pag-aalis ng Priority Development Assistance Fund o PDAP, sinabi ni Pangulo Aquino na mahalaga pa rin ang paglalaan ng pondo para sa mahalagang programa partikular na sa kanayunan. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng panawagan ng ilang sektor at ilang mambabatas na tuluyan na itong tanggalin. Giit ng Pangulo kung tutuusin magandang dapat benepisyo nito, subalit dapat lamang na magamit ito ng tama. Hindi naman daw kasi dapat madamay ang mga programang pangkaunlaran kung saan nagagamit ang PDAP. Gamitin ko na yung sinabi, pagkabasa ko na umaga si Congressman Sarmiento, pinupondohan yung mga scholarships. Kasalukuyan nag-aaral ngayon ito ating kabataan. Abolish natin PDAP, paano funding ng scholarships? No? Ano sasabihin natin doon sa mga nag-aaral na tumaasa na makapagtapos? Palagay ko, hindi naman yata makatuwiran na wala silang kasalanan, biglang tatanggalin natin yung kanilang pagkakataon na matuto. So, kailangan lang i-repair. Dumating ang panahon nung ako'y nag-umpisang congressman dahil nga yung Asian Financial Crisis of 1997, wala raw pondong. Yung PDAP po na napunta sa atin doon, nakiambag para may ayos yung MacArthur Highway na pinakinabangan, hindi lang po na mga mayor ng Tarlac, pero lahat ng dumadaan po ng Tarlac. So, pagdating ko ba doon, sabihin na rin natin, wag na rin nating pondohan yan. So, tulad na anong bagay, no? Pwedeng gawing, hindi ba, pwedeng isangkapan o ikasangkapan sa mali at pwede naman magamit sa tama. Trabaho natin manigurado na maski sino pa maapo dyan, maapo sa tama. Hindi naman nababahala ang Pangulo sa ikinakasang rally sa Lunes para sa tuluyang pag-aalis ng PDAP. Itinuring kasi ng Pangulo na kakampi mga ito na lumalaban sa maling paggamit ng PDAP. Bakit tayo kakabahan? Dumami yung kakampi natin sa pagsasayos sa sistema. Maraming salamat sa kanila. Bahagi kasi na magiging bagong sistema na hindi na ito dadaan sa NGO at isesentro na lamang ito sa mga distrito ng mambabatas na pipili sa ipalalabas ng itemized menu ng mga proyekto. Nais rin ng Pangulo na maging bukas sa publiko kung saan inilaan ang pondo. Nauna nang itinanggi ng Pangulo na mas malaki ang kasalukuyang PDAP kumpara sa nakaraang administrasyon. Mukhang mas malaki. Dahil nung araw nakatago, meron yung tinatawag na yung soft ang ina-itemize, tapos maraming pinaglalaan yung tinatawag na hard sa iba't ibang ahensya. Ngayon gusto natin iklaro na pag may namungkahi ng particular na project, tinutukoy kung sino ang nagmungkahi at bakit minungkahi ang particular na project. So dahil mas transparent tayo ngayon, mas nakikita yung kabuuan. Bukod sa investigasyon sa 10 billion peso pork barrel scam, kinumpirma ng Pangulo na mas magiging malawak pa ang naturang pagsisiyasat sa anomalya. Ang Pangulo na nais niyang may maparusahan sa ilalim ng kanyang termino. Yung I would rather see a conviction under my term. Pero realistic tayo. No? That's part of what we're trying to do, yung judicial reform. Mapabilis kaya buong proseso. Samantala, ipinahayag pa ng Pangulo na ang pondo sa ilalim ng bagong sistema ay nakapaloob na sa 2014 proposed national budget. Nauna nang inatasan ni Pangulo Aquino si DBM Secretary Florencio Abad na makipag-ugnayan kina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Feliciano Belmonte para sa ikinakasang mekanismo ng line budgeting matapos tanggalin ng PDAP. Nanawagan na rin si Belmonte sa mga mambabatas na pag-aralan at estimate na ang mga nais na proyekto para maisama sa susunod na taong pambansang budget. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.